Magandang hapon po. May malaking sunog sa isang residential area sa bahagi ng Road 10 sa Tondo, Maynila. Mabilis ang pagkalat ng sunog dahil sa malakas na hangin. Gumamit na rin ng helicopter para makatulong sa pag-apula ng apoy. Mula sa Maynila, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Ivan Pia, inabot nga ng Task Force Bravo ang sunog na tumupok sa komunidad dito sa Barangay 105, Aroma, Tondo, Maynila. Nagbuhos na ng tubig mula sa helikopter para maapula ang malaking sunog sa mga bahay sa bahagi ng Road 10 sa Barangay 105, Tondo, Maynila. Ayon sa BFP, kinailangan ng gumamit ang chopper dahil pahirap ang mapasok ang lugar. Pasado alas 11 ng umaga nang sumiklab ang apoy. Ayon sa BFP, nagsimula sa Building 27 at kumalat hanggang sa Building 23. Karamihan daw sa mga bahay gawa sa light materials kaya mabilis kumalat ang apoy. 12:24 ng tanghali, itinaas sa Task Force Alpha ng Bureau of Fire Protection ang sunog. Makalipas ang isang oras, itinaas ito sa Task Force Bravo, kung saan di bababa sa 17 fire engine o truck ng bumbero ang kailangang rumesponde. Pahirapan sa mga bombero na apulahin ang sunog nga na tumutupok nga dito sa mga kabahayan sa Barangay 105 Aroma dito sa Tondo, Maynila. May kalakasan kasi ang hangin ngayong hapon kaya nagtutulong-tulong na ang mga taga Bureau of Fire Protection at ang mga fire volunteers. Gumagamit na rin sila ng chopper sa pagbuga ng tubig para maapula ang sunog. Si Mang Antonio, maluha-luha habang tinitignan ng bahay at tindahang nasunog. Hindi raw niya inakalang aabuti ng kanyang bahay at ang pangkabuhayan. Sa bukana lang naman daw kasi ang kanyang bahay at malapit na sa kalsada. Ang ikinasasama pa nila ng loob na nakawan pa raw sila. Ang bilis, pangyayari. Saglit lang talaga. Yung ibang gamit ko, hindi ko na ilabas lahat. Wala talaga, bubos. Tindahan ko. Ayun, sunugan na, nakawan pa. Tupok din ang bahay ng pamilya ni Charlene. Wala na, simot na. Wala po kayo nasalba, ma'am? Wala po, konti lang. Nasalba namin. Wala na kaming bahay ngayon. Isang ginangang nakita naming namamahagi ng inuming tubig sa mga bumbero. Ay, yung bahay ko naman di naman nasali. Nandoon, nakita ko lang sila, nakaawa ko eh. Ito lang matutulong ko. Bumigat ang trapiko sa bahagi ng Road 10 kung nasaan ang sunog. Binuksan naman ang kalapit na Barangay 106 ang kanilang court para may masilungan ng mga residenteng nasunugan mula sa Barangay 105. Ang ilan sa katabing kalsada na napatakbo, bitbit ang ilang naisalbang gamit. Pia Ivan, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhinga at ang halagang pinsalang dulot nito. Inaantabayanan din natin kung may naitala ang BFP na nasugatan o nasaktan dito nga sa sunog. Kung makikita nyo sa akin likuran, Pia Ivan, nandito nga sa tabing kalsada itinayo ng mga nasunugan yung kanilang mga modular tent. Malapit yan sa barangay hall ng Barangay 105. At ngayon sa initial din ng impormasyon ng Barangay 105 ay 11 building na tenement style yung naapektuhan ng sunog. At sa ngayon daw, nagkaroon na ng 2,000 kataong nagpatala sa kanila na naapektuhan ng sunog. Ngayong hapon, dumating dito si Manila Mayor Hani Lacuna kasama si Vice Mayor Yul Servo para tignan ang sitwasyon ng mga nasunugan. At yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jamie Santos. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.